Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 33 ng Makiling na kung saan kinakausap na ni Amira yung mga puntod na pinagawa niya sa Crazy 5. Sabi niya, Seb, ikaw ang gumahasa sa akin. Ang ganda ng buhay mo, no? Pero ikaw ang dumungis ng buhay ko. Sisiguraduhin ko na babagsak ka, diba? Makukulong ka. Sisiwalat ko na rapist ka. Sabi ni Amira, talagang gigil na gigil siya kay Seb. Naalala niya yung araw mismo 6 years ago nung siya ginahasa. Ngayon sabi niya, Maxine, alam mo napakaganda mo, gandang-ganda ako sa'yo noon. Pero ngayon napakawalang niya mo, kaya isisiwalat ko ang kasamaan mo. Sisirain ko yung pagmumukha mo para maging pangit ka. Nababagay ka lang talaga sa mga kasama mo. At ikaw naman, Oliver, paano ka na kapag wala ka ng yaman? Ha? Patuloy kong pababagsakin ang negosyo mo para hindi na kayo makaahon pa. At isisiwalat ko rin ang sikreto ng pamilya mo na drug addict ka. Di ba nga sabi nga ni Amira yun? Ngayon sabi nga niya, at ikaw naman rin, isisiwalat ko ang kawalang niya na ginagawa ng tatay mo. No? Mga walang niyang pulis, sabi niya, yung tatay nga niya. Kaya hindi daw niya to palalagpasin. Talagang iniisa-isa niya. At syempre dito tayo sa pinakapaborito ko. Walang iba kundi ikaw, Portia. Ginamit mo ang katalinuhan mo para makagawa ng kasamaan laban sa akin. Inagaw mo. Sabi niya, no? Talagang napakasama mo. Talagang pinahirapan mo ko ng gusto. Ikaw ang nagpahirap sa akin. Naalala niya, hindi niya talaga malilimutan yung mga atraso sa kanya ng Crazy 5. Kayong lahat, magdudusa kayo. Dahil ngayon pa lang ako nagsisimula na maghiganti. Ngayon kausap niya sa telepono si Ma'am M, yung babaeng tumutulong sa kanya. Sabi nga ni M, diba, mag-iingat ka, Amira. Ngayon, tukoy na nila na buhay ka. Sabi niya, no? Dahil nagpakita ka na sa kanila, napakilala ka na sa mga kalaban. Ngunit hindi talaga siya nagpatinag. Samantala, sabi naman ni Oliver, talaga bang kailangan pa natin pumunta ng espiritista? Ha? Pwede naman natin siya ipatumba. Pwede natin siya ibalik sa impyerno na pinanggalingan niya. Tulala siya rin. Sabi naman ni Seb, nasa na yung tao mo rin? Sayang naman yung perang binibigay ko sa'yo. Nasa na yung restback mo? Sabi naman ni rin, ko naman pinsan, grabe ka naman makaduro sa akin. Kala mo wala akong gagawin. Ito na, kukontakin ko na. Kinontak niya si Warden para magpadala ng tao. Diba? Parang kriminal yata to sa presinto. Pinalaya para pumatay ng tao. Samantala si Amira, kausap nga niya si Ma'am M. Sabi niya, uwi daw siya mamaya sa bahay, lalabas lang daw siya. Dahil nga na-stress nga sa loob. Ngayon, meron nakahigang matanda na walang malay. Alam natin kasabwat to Bumaba siya, walang katao-tao sa paligid. Sabi niya, Nay, ano nangyari sa inyo? Dadalhin ko kayo sa ospital. Sabi ng matandang babae, nahihilo ko, sakit-sakit ng ulo ko. Tulungan mo ko. Ngayon, tumingin yung matandang babae doon sa lalaki, sumenyas. Ibig sabihin, okay na. Pwede na siyang sumugod. Noong paggarap ni Amira, nasakal agad siya ng lalaki. Sabi niya, huwag ka na kasing lumaban. Di mo kaya. Ngayon, 4 years ago, naalala niya yung matinding pasakit na pinagdaanan niya sa pagtitraining. Kaya siya naging mahusay sa pakikipaglaban sa combat. Sabi ng trainer niya, walang imposible. Walang salitang imposible dito. Sabi ni Ma'am M, ano na Amira? Susuko ka na lang ba ng ganyan? Alalahanin mo, gaganti tayo sa pamilya Tera na nagpahirap sa'yo. Nanggaling ka na sa patay at muling bumangon para magiganti. At ngayon nasa firing squad siya. Ang husay niya ng tumarget ng kalaban, ang husay niya ng gumamit ng baril. Talagang sharpshooter. Galing. Angas sa kanya yung trainer mo. Marami siyang pinagdaanan na hirap. Nag-training siya sa loob ng 4 na taon. Kaya siya humusay sa pakikipaglaban. Hanggang sa naglaban na nga sila nitong trainer niya sa taekwondo. Tapos ito siya arnis. Marunong siya mag martial arts
Mag-isa lang siya nagte-training dito. Tapos ito na nga, naglaban na nga sila nung trainer niya, natalo niya sa unang pagkakataon.